Okay, that was what, 10 minutes. They changed my battery already. So tama nga. SPR battery, it's still imported according to them, but they only offer a 1-week warranty. So hopefully the battery lasts. Pero tama, 800 pesos na. Hi guys, good afternoon. We're on our way to Imarflex sa Pasay. Boundary lang to ng Makati eh. I think it's about time we replace the battery of the Vespa kasi within a few months parang twice na siya na parang hindi ko nagamit ng mga 3 to 4 days tapos hindi na siya nag-start. Pero pag china-charge ko naman siya, okay naman, pero kinakabahan na ako eh. This is the Vespa is now over 3 years, so baka tama na rin na kinapalitan yung battery. Tapos so nag-check ako ng Yuasa. There's 2 types eh, parang the regular type tsaka yung parang dry type ba yung sinasabi nila. The regular type is around 2,000, tapos yung dry type nila 2,400. Itong sa Imarflex, I don't know why they changed the brand or baka ibang brand lang itong kinikerry kasi nung nag-i-inquire ako sa Imarflex tsaka sa mga Shopee, Lazada, wala akong mahanap na available in stock na yung Imarflex battery para sa Vespa. Tapos nung nag-message ako sa kanila kung meron ba silang battery for Vespa, sinasabi nila ang meron sila yung brand na SPR. Tama ba, SPR? I don't know if that's a local brand or an imported brand. Pero yun yung kinikerry nila for the Vespa. So sabi ko, sige, dadaan ako. And then when I check the price, sabi nila, usually ang SRP no nasa mga 1,000. But if I do a walk-in, 800 na lang. So sabi ko, 800. So kahit na i-compare natin dun sa pinaka-mura ng Yuasa, that is still 2.5 times ang difference ng price. So, kung inisip-isip mo nga eh, malampasan ko lang yung kalahati ng lifespan ng Yuasa, bawi na ako eh. 800 pesos. So, I'm still, of course, I'm hoping na medyo matagal pa rin ang buhay nito. Pero, if it lasts me at least 2 years, happy na ako sa 800 pesos. Ay, nako. Uy, grabe yung issue ngayon nung kay Dikin na tungkol doon sa anak niya na nahuli sa Skyway. Tapos, naggawa ng post si Dikin, pati sa, meron pa siyang press con about kung gaano kahirap magbayad at tubusin yung lisensya niya sa LTO. Kasi, sa bagay, medyo nga, no? Kasi, yung pumunta daw siya doon, nung magbabayad na siya, hinihingian daw siya ng ORCR. Since wala silang ma-produce, parang na-lapse yung time nila na para magbayad kasi nga yung sa 15 days, December, I think they got, nahuli yung anak niya na December 22. So, naabutan na sila ng mga holidays. Yung 15 days pala ng LTO is 15 calendar days. So, kung 22 plus 15, wala silang weekends, wala silang holiday. Basta 15 days. Kailangan within 15 days mabayaran mo yung ticket mo at maklaim mo yung lisensya mo, or else 1 month ka na added 1 month suspension yata yung lisensya mo. But the issue got really bigger, not just because of yung issue na gano'ng kahirap yung LTO. Kasi nga, sabi ni James, para sa kanya, yung anak niya,
Kasi ang binigay na ticket na violation yata is na isama yung reckless driving besides crossing the double yellow line and whatever na ano, dinagdag pa daw reckless driving. Tapos ang sabi pa niya dun sa press con niya na pag ginawa mo kasing reckless driving, criminal offense daw yun. So ang takot niya yung anak niya na baguhan, 19 years old, bata pa, magkakaroon ng criminal record. So of course the LTO had to medyo na-out sila bigla So the LTO had to go out and explain yung mga hirit ni James. Tapos yung anti-red tape pa ng government pumasok na rin. Tapos nakipag-meeting with the LTO and sila James Deakin about naman yung issue ng bago nyo ba i-release yung lisensya, kailangan may ORCR talaga. Tapos hanggang sa umamin ng LTO, hindi kailangan. So medyo yun na, nag-uumpisa na mali yung ginagawa ni LTO. Bakit mo kailangan ng ORCR para mag-claim ng lisensya? So now, LTO now had to come out and explain what happened now. For the LTO, yung ginawa nung anak ni James, which is to cross the double yellow in the Skyway, makikita naman nyo dito sa picture na ginawa naman niya sa harapan ng enforcer. It constitute as reckless driving kasi nga medyo mabilis ang takbuhan ng mga sasakyan sa Skyway. I don't think whether it was fast, it was traffic, or it was slow moving or fast moving at that time. And the Skyway is still designed for fast moving cars. So pag ginawa mo yun, yung sudden lane change, last minute doon sa double yellow, they will constitute it as reckless driving. Now, yung sinasabi naman ni Deakin na it's criminal daw yung reckless driving. Sabi ni LTO, no, it's not a criminal na magkakaroon ka ng criminal record. It only becomes a criminal record if it becomes reckless imprudence resulting to injury, to damage to property, or worse, to homicide, yung mga ganon. Hindi naman yun nangyari. So it's not daw a criminal na mapapunta sa record mo pag nag-apply ka ng mga NBI clearance. Though yung record mo ng reckless driving, nandoon yan sa LTO. So, ibig sabihin, sa sunod na mag-renew ka, there's a chance hindi ka makakakuha ng 10 years, baka 5 years lang makuha mo sa lisensya mo. So, yun na, the internet now is split between Deakin side or the LTO side. Kasi sa side ni Deakin, una, hindi dapat kailangan mo magpakita ng ORCR. Pangalawa, yun nga, na masyadong malaki yung offense para sa driver na baguhan pa lang at bata pa. The action daw should be swerving lang or illegal change lane para parang gano'n. Basta hindi daw siya reckless driving. Tapos, ano pa may point niya na dapat daw pag 15 days, 15 working days, hindi yung 15 days tapos doon sa 15 days na binigay mo, 9 of those days holiday. So, wala ka rin magagawa. On the other hand, doon sa LTO side, hindi naman nakasulat na 15 working days. So, it's all automatically presumed na 15 days. Kung anong araw is 15 days after ka nagka-violation, dumoko din. Sinabi rin nila, there was at least 5 working days after niya nahuli na hindi nila inasikaso. Pangalawa, you are allowed 5 days to complain the charges. Hindi rin nila ginawa. So within 5 days, you should go to LTO and say, I think these charges are wrong. So for you not showing up, that's already acceptance na kung ano man yung nakasulat sa ticket. So medyo naiinis din ng LTO, I guess, na
Hindi ka nag-complain, tapos sa social media ka magko-complain na mali yung charges na binigay. But the thing here is the issue got really bigger kasi nung nalaman nung tao, wala palang ORCR yung sasakyan kasi hindi pa siya registered. Pero meron na rin naman ulit na kumakampi pa rin dun sa kay James na saying, pinahiram na sa kanila yun eh. Paano ba nila alam hindi registered yun? Ang hilig natin sa ganung excuse eh. Hindi ko alam eh. Hindi naman akin to eh. And so on and so forth. But ignorance is never going to be an excuse eh. The law can be very harsh, but the law has to be fair to everyone. Hindi pwedeng sa kanya strict tayo, sa iba hindi. 'Di ba? Ang tanong ko, bakit yung kay Dike nung nahuli nung enforcer, tapos nalaman na walang ORCR, bakit hindi in-impound? Or hindi rin siya tinikitan for driving a vehicle na walang ORCR? So medyo nakita rin ngayon yung there's this thing with LTO pa na sandali. Bakit nung last few weeks ago lang mayroong mga post kayo sa internet na yung mga nahuli yung mga Pombo or yung mga luxury cars na walang registration, pinag-i-impound nyo lahat. But suddenly, why is this being excused na walang ORCR pero hindi nyo nahuli? Hindi kaya hinihingian ng LTO ng ORCR bago i-release yung lisensya kasi wala siya nang napakita during that time. I don't know, pero alam mo, I'm not taking any sides kasi everyone that is part of this is at fault eh. Maling-mali yung ginawa nung 19-year-old. That was definitely, para sa akin, tama yun, reckless driving because that's a fast highway. Kung nagkamali ka na hindi mo alam kung saan ka kakanan at nalampasan mo yung exit mo, deal with it. You go move forward, you go to the next exit, tapos ikot ka. Ganun naman ang dapat eh. Hindi yung bigla ka hihinto, tapos magkakat ka. Yun yung inis na inis ako yun. Tapos yung reasoning naman na pinahiram na sa kanila yung sasakyan, di nila alam na walang registration. That does not excuse you. You have to know to check the paperwork before mo ilabas sa public yung sasakyan. Si LTO naman, kung tituusin, they should at least be very clear now. Kung 15 days, 15 days. No need to change it to 15 working days. Merong influencer lang tapos babaguhin natin yung rule. No. If it's 15 in 15 days, tama yun. Parang nga, as soon as possible, gawin mo kaagad eh. Pag hindi mo pa ginawa na naabutan ka ng weekend, kasalanan mo na yun. Kasi alam mo na. So ngayon, at least very clear na tayo. Yung requirement ng ORCR during pag-claim ng lisensya, they have to also be very clear. Kung hindi kailangan, hindi kailangan. Pero, ang nagtataka pa rin ako, kung nahulihan ka man ng walang ORCR or worse, driving an unregistered vehicle na hindi yung nakalimutan mo lang, unregistered, hindi ba dapat natow na yung sasakyan na in-impound muna until proper paperworks could be released? Ay, nako. Ang gulo talaga nitong issue na to. Lahat may problema, lahat may mali. But sa inyo, whose side are you with? Kila LTO o kila Dikit? Ay, nako. Nandito na tayo sa Emar Flex. Papalit na tayo ng battery. Okay. Sige. Oo. Battery para sa Vespa. Anong size po? Ano ba yung binigay? May kausap ako kanina sa Viber eh. Aray po ba si Sir? Ken? Ken. Oo, kagabi, pag uwi ko na, sabi na ako, nabasa ko yung message niyo. okay lang. Sabi ko, naku nakakaya, hindi ko matandaan yung presyo, kaya sabi ko, Okay lang. So ano tong SPR? ano din po yan, ibang pangalan po. Pero kayo rin ang gumagawa? Ano po ang may ano? So local din na brand ang SPR? Imported na po yan, sir. Imported na? Lahat po, Okay. Lahat po ng palatak natin po. Okay. Ano po sir, kakabit na po? Kung pwede na ba natin ikabit?
Sige, para ikabit na natin. Paki-open. Pero ito, naka-charge na to. Apo, sir. Okay. Para, tapos dito na lang. Oo. Kakit na lang. Sige. So the Pasay outlet is here. So this is Buendia. No? Ito yung pretty much parang boundary ng Makati tsaka ng Pasay. So that stuff there, makikita nyo naman. Ayun yung tough. Oh. So dito siya. Dito rin yung mga appliance center na ang Imarflex. Tapos here's the service center. Very friendly people.